Isang mabiyayang umaga po, mabiyayang hapon, mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Saan mang panig ng mundo, nawa po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At narito po naman po tayo sa programa po nating Ilaw sa Kadiliman, na kung saan walang iba po kundi ang salita ng Diyos na siyang ating gabay, patnubay sa ating daraanan. Kaya po marami pong salamat sa umagang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Muli, pasalamatan natin siya. Awitin po natin itong isang awitin na pinagkalob sa akin ng Panginoon, pinabagatan God is Good. God is good. God is gracious. God is faithful. His justice from generation to generation. Let us sing and celebrate. All creation from heaven and earth, let's proclaim majesty. God is good. God is gracious. God is faithful. His doesn't His mercies endure forever. His love is amazing grace. His name will be exalted in every tongue will praise. He has done great things to me. He has done great things. God is good. God is gracious. God is faithful. His doesn't true. God is good. God is gracious. God is faithful. His doesn't true. From generation to generation, let us celebrate. All creation from heaven and earth, let's proclaim His majesty. God is good. God is gracious. God is faithful. His doesn't true. His mercies endure forever. His love is amazing grace. His name will be exalted in every tongue will praise. He has done great things to me. He has done great things. God is good. God is gracious. God is faithful. His doesn't true. God is good. God is gracious. God is faithful. His doesn't true. God is good.
Mapagpalang Ama na may likha ng langit at ng lupa, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa araw na ito. Pinagkaloob niyo po sa amin na alam po namin na marami po kayong mga biyaya at pagpapala na hatid sa araw na ito sa iyong mga anak. Kaya po Panginoon, sa aming pagharap muli sa iyong banal na presensya, kami Panginoon ay dumudulog sa iyo na kami Panginoon ay patuloy mong linisin at patuloy niyo po kami pakabanalin na kami ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod Panginoon sa pagtanggap ng mga biyaya mo sa araw na ito. At nawa Panginoon, samahan niyo po kami at turuan niyo po kami at patuloy niyo po kami Panginoon baguhin ang aming mga puso, ang aming mga isipan na kaming lahat ay maging kalugod-lugod, maging masunurin Panginoon sa iyong banal na kalooban. Sa araw na ito Panginoon, pinagkatiwala po namin sa iyo ang aming gawain na ito. Magliwanag po kayo sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi po dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ang sabi po dito, in NIV version po ang aking Bible, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ay pinabagatan ko pong the source o ang bukal. Ang bukal po ay umaagos, dumadaloy, at patuloy ho ito na umaagos at dumadaloy. At kung ito ay mababarahan, kung ito ay marangan, ay magkakaroon po ng problema. Magkakaroon po ng tinatawag na abnormalidad. Magkakaroon ng masamang epekto. So sa akin pong pagbubulay-bulay ay dito po sa mundo ay mayroon pong mahalagang bagay na maihalin tulad po natin o maisasalarawan po natin patungkol sa mga bagay na dumadaloy. At unang-una po ay tubig. Ang tubig po ay dumadaloy. At kapag po ito ay nasarahan, nabarahan, magkakaroon po tayo ng problema. At magkakaroon po tayo ng tinatawag na siyempre, wala kang mainom, wala kang maipaghugas, o wala kang magamit sa pagligo o sa pagluluto. Iyan po ay tubig. Pangalawa, kuryente. Kapag ang kuryente po ay naputol, ay magkakaroon din po ng problema. Mawawalan po tayo ng enerhiya para ang mga appliances po natin o anuman mga gadget po natin na pangailangan po natin sa araw-araw, lalo-lalo na po ang ilaw, ay hindi po magliliwanag sapagkat wala pong kuryente. Yan po ay isa sa mga dumadaloy. At ang pangatlong pong pagsasalarawan ay ang dugo. Ang dugo po ay buhay. At ito po ay dumadaloy din sa ating mga ugat. At kapag ho ang ugat po natin ay nagbara dahil sa mga kolesterol na mayroon ng ating katawan, ay magkakaroon din po tayo ng problema. So dapat po natin unang malaman ay sino po ba ang bukal o yung the source. Wala namang pong ibang itinuturo ang banal na kasulatan sa lahat ng mga tao patungkol sa bukal ay kundi ay ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang may likha ng lahat ng mga bagay. At sabi dito ng Panginoon, but remember the Lord your God. Alalahanin daw natin ang Diyos. Pag sinabing alalahanin ay huwag daw nating kaliligtaan, huwag nating lilimutin ang Diyos sa buhay natin.
na siya ang pinagmulan. Siya ang simula ng lahat ng mga bagay na umaagos, na dumadaloy. Huwag daw po nating lilimutin. Kaya sinasabi po ng Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember thy Creator in the days of your youth. Alalahanin daw po natin ang ating may likha doon sa panahon ng ating kabataan. Bago daw pumuti ang ating buhok, bago mabungi ang ating ngipin, bago maglabo ang ating mga mata at humina ang ating mga bisig o ng tuhod at katatakutan nating mamanhik at manaog sa hagdanan. Limutin ay alalahanin daw natin ang ating Panginoon. So, ang nakikita ko po rito ay isa lamang po ang dahilan ng problema ng tao kung bakit maraming nangyayaring kasamaan sa buhay natin. Ay ito po yung paglimot natin sa ating may likha. Nakalimutan natin ang Diyos na siya ang bukal ng buhay, bukal ng kalakasan, bukal ng kalusugan, bukal ng karunungan, bukal ng kayamanan. Siya po ang bukal. At para manatiling umaagos at dumadaloy ang mga bukal na ito, na siyang ating pinakamimithi sa buhay na ito. Alam niyo po, siguro po ay naitanong na po sa mga buhay natin kung ano ang pinakamimiti natin o ang pangarap natin sa buhay. At isa lamang ang buod ng mga kasagutan ay ang sabi ay gusto kong maging successful. Gusto kong magtagumpay sa lahat ng aspeto sa ating buhay. To be successful in life. Ito po yung mga pinakabuod. Pwede successful, naroon na po lahat. Naroon ang lahat. So sabi po dito ng salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Alalahanin daw natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng kakayanan, ng kalakasan, para tayo ay sumagana, para tayo ay yumaman. Hindi ito sa sarili nating diskarte, sa sarili nating karunungan, o dahil sa tayo ay nakapagtapos ng mataas na degree. Hindi ito yun ang pinakakuan, kundi ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng mga bagay na ito. At ang mga biyayang ito at mga pagpapalang ito, hindi dahil ito sa ating mga sarili, kundi dahil ito ay pangako ng Panginoon na kung hindi natin siya lilimutin, kung hindi natin siya kaliligtaan, ang kanyang mga panuntunan, ang kanyang mga pamantayan, ang salita ng Diyos na kung saan iyon ang tumpak na kalooban niya, na ito ipinangako niya doon pa sa mga ninuno natin sa pananampalataya. Sino po ba yon? Sila Abraham, Isaac, at Jacob. Sila tong mga bayani ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nangako ang Diyos sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya na inilagak nila sa Diyos, kung kaya't sila ay sumunod hanggang sa sila ay mamatay. Nangako ang Diyos na sa pamamagitan ng pananalig ni Abraham, ang buong bansa, ang lahat ng bansa ay kanyang pagpapalain. At isa na ang Pilipinas, mga kapatid. Kaya kung bakit tayo ay nakakatanggap ng mga biyaya, hindi dahil ito sa atin,
kundi dahil sa pananampalataya ng mga taong ito, sila Abraham at Isaac at Jacob. Ang sabi dito ng Panginoon, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Gayon din po sa panahon natin ngayon. Ang Diyos ay nangangako. Yung pangako na yung kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, dumadaloy din po yan sa mga taong nananalig din sa Diyos. Sa mga taong di nakakalimot sa Diyos. Sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga pangako na natanggap nila Abraham ay pangako din ng Diyos sa panahon natin ngayon, sa henerasyong ito. Kaya mga kapatid, the same lang, parehas lang, na dumadaloy at ito ay tuloy-tuloy. Naaagos ang mga biyaya kung hindi natin lilimutin ang Panginoon. Isa sa mga problema po natin yung sakit na makakalimutin. Tayo pong mga tao, lahat po tayo niyan. Lahat po tayo ay guilty dyan. Lahat po tayo ay makakalimutin. Katulad din ng mga Israelita. Ngunit, kung tayo ay araw-araw, mula sa paggising natin sa umaga, hihilingin na natin sa Diyos ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, hindi natin makakalimutan siya. Bawat oras, bawat minuto, saan man tayo pumaroon, ay hindi natin makakalimutan ang Diyos na tayo ay kanyang gabayan. Tingnan niyo po dito, isa pa pong talata sa Exodus chapter 15 verse 26. He said, if you listen carefully to the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. So sabi dito ng Panginoon, kung daw tayo ay makikinig sa Kanya, if we listen to Him carefully, to the Lord, our God, and do what is right in His eyes, and keep all His decrees and commands, ang sabi ng Panginoon, hindi raw natin daranasin yung mga sakit at karamdamang dinanas ng mga taga-Ehipto o mga Egyptian. Hindi raw natin daranasin yun. At kung babasahin natin yun, may pandemic na nangyari sa Ehipto at yung 10 salot ho yun. Sapagkat ayaw ng Parao na ang mga Israelita ay palayain. Ayaw niyang Parao na ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos, sumunod sa Diyos. Ngunit sabi ni Moses, pag hindi mo kami pinayagan, ito darating sa inyo, mga salot. Dumating yung mga salot dahil sa katigasan ng ulo ni Parao. Ngunit ang mga Israelita, hindi sila nung mga salot na yun, mga sakit na yun na dumapo sa mga taga-Ehipto. Ito ang pangako ng Panginoon. Kung tayo ay makikinig na maingat at susundin natin ang kanyang mga utos, gagawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang mga paningin, hindi raw natin daranasin, hindi raw natin mararanasan ang mga sakit at karamdaman. Ngayon po mga kapatid, mga minamahal kong mga kababayan, mahal po tayo ng Diyos. At isa lamang po ang nakikita nating solusyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita natin binabasa. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. At hilingin natin muli sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Na tayo ay Kanyang linisin at patawarin.
sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At mararanasan natin ang mga pangako na ito ng Panginoon. Hindi natin daranasin. At ito po ay buhay na patotoo. May pandemic po tayo ngayon, pero salamat sa Diyos. Sapagkat ito ang pangako niya. Hindi raw nating mararanasan kung ano ang nararanasan ng sanlibutan ito. Kung may pandemic, ang mga nananalig sa Diyos ay kanyang iingatan. Kanyang poproteksyonan. Kaya po mga kapatid, isa lamang po ang sekreto. Huwag nating lilimutin ang Diyos. Huwag tayong lilimot. O lagi tayong makinig sa Kanya. At gawin ang mga bagay na nakalugod-lugod sa Kanyang paningin. Huwag nating lilimutin ang Kanyang mga utos. At sumunod tayo sa Kanyang banal na kalooban. At ang buhay, ang kalusugan, ang kalakasan, ang karunungan, ito yung mga sangkap para malaman mo ang mga dapat mong gawin. At doon sa mga ginagawa mo, anuman mga bagay na iyon, yun ay kanyang pagpapalain, pagbubungahin, anuman mga negosyo, o anuman mga pagtatanim, o mga pag-i-invest natin sa buhay na ito, ay kanya itong pagpapalain. Kaya sabi dito ng Panginoon, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kayamanan. Kayamanan, hindi lamang po yan sa mga material, kundi kompleto po yan. Spiritual, physical, and material. Lahat po yan ay ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Magandang umaga pong muli. Naway na pagpala po kayo sa liwanag ng buhay. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. God bless you po.